Samantala, matapos ang Day 13 ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo, umaasa si Lead Prosecutor Jervil Luistro na maisasara na ang pintuan ng mga isyong ibinabato sa mga naging pagdinig ng Committee on Justice. Kaugnay ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon na ibinabato sa impeachment trial. Si Julian Bunag para sa buong detalye live. Julian. Zay, matapos nga ang Day 13 ng impeachment trial kahapon ay naglabas na rin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mga petisyong ibinabato sa impeachment proceedings ng pangalawang Pangulo. Ang naging desisyon ng Korte Suprema ay malugod na tinanggap ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Makakahinga ng maluwag ang prosecution panel. Yan ang iginiit ni House Prosecution Joel Chua matapos ang desisyon ng Supreme Court sa mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Sa naunang pahayag ni Prosecutor Joel Chua, wala na anyang sagabal sa pag-usad ng paglilitis dahil naging moot na ang mga isyong inihain sa Korte Suprema matapos na maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment. Makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo. Masaya naman ang naging tugon ni Lead Prosecutor Jervil Luistro sa desisyong ito ng Supreme Court. Papasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ang hatol na ito ng mataas na hukuma, indikasyon anya na umiiral ang demokrasya at saligang batas sa Pilipinas. Kabilang sa mga kinwestiyon ng mga naghain ng petisyon ng umano'y mini trial ang isinagawang pagdinig sa Committee on Justice, maging ang aligasyon ng paglabag sa one-year bar rule ng impeachment trial laban sa bise. Umaasa naman ang kongresista na hindi na ito muling matatalakay pa sa pag-resume ng paglilitis sa Lunes. Ang naging desisyon ng Korte Suprema ay lalo anyang nagpatibay na dapat ituloy ang paglilitis at pagkilala sa eksklusibong kapangyarihan ng Senado na litisin at humatol sa lahat ng impeachment cases. Samantala sa usapin naman ng mga kontrobersyal na pangalan na lumabas sa acknowledgement receipts, naniniwala ang prosecution na hindi pa rin sinasagot ng kampo ng bise ang usapin kung ito bang mga pangalan na ito ay nakatago sa mga alias na pangalan o mga totoong tao. Kailanman po ay hindi po sinabi. At wala pa pong sinasabi yung Vice President o yung kampo niya kung alias ba yan o totoong tao. Diba? Kaya nga sabi ni Jay, that was a golden opportunity po para sa depensa na once and for all sagutin yung tanong na sila po yung makakasagot. Para naman kay Lead Prosecutor Luistro, ito man ay alias o totoong pangalan, ang mahalagaan niya ay kayang panagutan ng isang lingkod bayan ang pera ng bayan. Zay, isa pa sa mga pinunto ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na dito sa impeachment trial, hindi naman tinatalakay kung napagkaloob yung paraan ng pagkakaloob ng confidential funds sa Vice Presidente. Ang pinaka tinatalakay niya dito ay yung maling paggamit at liquidation ng confidential funds na pondo ng bayan. Zay?